Moderator, ako siguro ang pinakalabing makasabot ni Pastor Alyedes. Why? Because na ako sa ila since birth. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church teaching. Ang pangutana, Pastor Alyedes, i-allow ba nimo ang gahom sa Espiritu Santo nga mupag-o sa imong kinabuhi? Yes or no? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, agatawag Nixon, kanhi leader sa Jehovah's Witness, ni pinaka-great leader sa Jehovah's Witness sa Pilipinas o itong kalibutan. And now, the number one puli ni Socrates Fernandez, si Brad Paul Alima from Cebu to Bohol. Question. Thank you, Mr. Moderator. I have at least two healthy questions. One for Pastor Alyedes, another one to Father David Ecano. As Protestant leader before, Anong gihangyo ang atungodin sa pagpaminaw? Kaya mangutana karon usa ka kanhi great leader sa Jehovah's Witness, usa ka pastor. O karon nahimo ng great Catholic faith defender. Una siya pangutana karon, iya i-address kadto ni Reverend Father Darwin Gitgano, o another question iyang i-address kadto sa tuigsoon nga karon ilabihan kakalma si Brother Alyedes. Proceed with the question. okay, once again, thank you, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ako siguro ang pinakalabing makasabot ni Pastor Alyedes. Why? Because na ako sa ila since birth. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church teaching. Kaya ako nailad sa gitawag theological partiality. I-inject sa among auto ang gitawag preconceived idea. Mo nang makasabot ko kang Pastor Archie Alyedes. Mo na akong premise. Pero Pastor Alyedes, niabot ang time nga akong gi-open akong huna-huna o gi-studyhan ako ang fullness of truth. O mo nang mihatod ka nako nga dili ko mahimong bias again sa simbahan nga akong gihandong nga takihon sa akong 15 ka tuig ka pagkapastor. Akong pangutana mauni, kung ang Holy Spirit mauna ang mugahom sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, ng imong hatred, mapulihan o pagkikugma, o ang imong pagkabayas agi sa simbahang Katoliko, mapulihan o open-minded nga huna-huna. Ang pangutana, Pastor Alyedes, i-allow ba nimo ang gahom sa Espiritu Santo nga mupag-o sa imong kinabuhi? Yes or no? Ayan, so ang ating naman presentation naman ngayon sa araw na ito ay yung namang tanong ni Brother Paul Alima na dati mangangaral, pastor, ansyano ng Saksi ni Jehovah.
Sa pagkataong ito, ang kanyang unang tinanong ay si Archie Añedes. At ang kanyang tanong ay ganito: kung ang Holy Spirit, kasi matagal na kasi si Paula Lima, dati siyang kalaban ng Iglesia Katolika. Kaya dumating sa panahon ng pagkakataon na kanyang binuksan ng kanyang isipan, pinag-aralan ng simbahang Katoliko, at nakita niya na hindi pala tama ang kanyang ginagawa. Kaya binigyan niya ng katanungan si Archie Añedes, kung ang Holy Spirit ay siya nang mamamahala sa iyo, sa puso mo, kung saan ang iyong hatred ay papalitan na ng pamamahal at ang iyong pagiging bias laban sa Iglesia Katolika ay mapapalitan na ng pagiging open-minded. Ang tanong ay ito: kung papayagan mo ba o iaalaw mo ba ang Holy Spirit na baguhin ang iyong buhay? Yes or no? At ipakinggan kung paano yan sagutin ni Archie Añedes. Okay, so simple nga pangutana, no? Ano ba sa Holy Spirit nga ipasulod na ako nga mabago ko? Ibago na ko sa Holy Spirit. Kaya ito iksuot, kasi una, kung wapa ko pagkuha, so pakirong na kasunod ako ng bato kaway nga ilan. Dito sa Simala Iksoon, 2003, we back 2003, so tira ako nag-training kong Pipistaw. At ito na magsimba, gamay pala kayo, ianik anak ama. Gingo sa pare nga, nagbilag ko si Maria. Unya, ang bukang bibig sa pare, nga, kinahanglan si Maria o dako ay nga palasyo. Unya, mag-ayo ni siya. O mga masakiton. Kaya nagsoon si Migtanaw, ato si Kadimi Padulong kinaay Condol area. Nga naghilak ko no, pero kami wag yun naghilak. Unya, mga tao, mga keksunan, nagkuhan sa ilang ginigusyo, magkikuhan nila mga uwil, mga sinina, sa mga panyo, sa kunsa na lang ba. Lakton mga istorya iksoon, ang mga tao nga nagkikiang, no, ilang diverton sa ilang psychology, nga naayo na ka, lakaw, sige lakaw, unya ilang ipabilin karon kay pamaligyaman. Ning balik, di nagkagubot, wala iksoon nga diha sa Simala Iksoon, wala yung milagro diha. Ang Ginoo naghatag na to kay ibon siya nga muhatag sa tanang butang, sa tanang nga kinagdan. Yun sa kong pagbago, 7 kabukaso, 10 kabuo, kadisgrasya nga nitabo na to, ikatulo, buang akong ulo. Kaduha na piso, inugaban kaduha. Nabuang, for 2 years. Nalihap, iksoon. 2 years, nahimong 2 years. Nahimong 6 months. Ginistor niya akong pamilya, tungkol kinagsampit ko sa Ginoo, nga dili makita iksoon. Ang iyang bisyon sa kuha, nga isulti sa mga tao, nga ang akong ikadong sugo, o akong ikaw pagkasugo, gilangkat o giusob kini sa mga Romano, Pagano, nga Katoliko nga pagtuluan, nga unta ang pagsimba, usar ka adlaw, pero ilang gibuhat, matag adlaw, Lord's Day, aron ilang paymuslan, ang mga haguka, o walay maruganan, walay pagbasa, nga mga inosente, nga mga Pilipino, mga keksyonan. Okay, 1 minute. So, mga na-ikson, di ba ko sa kinabuhi? Okay, thank you. Espiritu Nixon, gugma ni siya. Kaya ko musugot ng akong ginikanan, maadto sa impirno, kung mapagpadayon siya sa pagluot sa bato. Okay, enough. Ito ang sagot ni Archie Añedes sa tanong ni Brother Paula Lima. Ang sabi niya, binago na daw siya ng Holy Spirit. Bakit? Nakita ko na binago na siya ng Holy Spirit. Dati daw, siya daw ay sumasamba sa mga bato. Mukha yatang nagsinungaling si Archie Añedes doon na. Kasi, hindi naman talaga opisyal na turo ng simbahang Katoliko na sambahin bilang Diyos ang mga bato. Kaya doon, halatang nagsinungaling sa karamihan si Archie Añedes. Sabi niya, binago daw siya, so hindi na siya sumasamba ngayon bilang Diyos sa mga kahoy at bato. Eto pa, kung talagang binago na siya ng Holy Spirit, eh bakit wala namang ibang ginawa si Archie Añedes sa debate kundi ang magbintang ng kasinungalingan? Tinanong siya ni Father Darwin, meron ka bang dokumento na maipapakita na turo naming mga Katoliko na Diyos ang aming ribulto? Ang pangutana na to, iisip pa Diyod sa simbahang Katoliko ang larawan
ni San Vicente Ferrer nga imong giisa-isa Dios? Yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo. Dili sa mga. The question is categorical. Rule number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Añeres, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question, yes or no. Proceed. Yes. Yes. Follow-up question. Sunod pangutan na, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios? Asa dapat? Son, makita. Yan, diludhan. Giampuan, gipangayuan sa mga Objection, tao. Mr. Moderator, wag ko mangutana gisimba. Ako pangutana, asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Adi mabasa, wa may Wala diha sa inyong libro. imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tao ninyo badlunga. Ayan, nakita ninyo? Hindi niya napatunayan. Sa madaling salita, gibang-giba ang paksa. Kasi, ang kanyang tema, patutunayan niya na ang rebulto ng Romano-Katoliko ay Diyos-Diyosan. Kung Diyos-Diyosan, dapat sana tinuro ng simbahang Katoliko na yan ay Diyos-Diyosan. Tinanong siya, meron ba kaming turo sa aming aklat? Sabi niya, wala sa libro nyo. Ano nyo ha? Hindi napapatunayan ni Archie Añeres na Diyos-Diyosan ng mga Katoliko ang ating mga rebulto sabagat wala siyang may pakita na yan ay turo ng simbahang Katoliko. Bagkus, doon sa ginamit ni Father Darwin Gitgano na Our Catholic Faith, page 220. Ito po sinasabi, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So, hindi talaga napatunayan ni Archie Añeres, ano? Kasi we adore God alone. Ang aming kinikilalang Diyos, yung Diyos lang mismo. Tapos, CCC 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So, hindi nga napatunayan ni Archie Añeres ang kanyang tema. Pero bakit siya naniniwala sa kanyang tema? Kasi, based sa kanya, niluluhuran daw. Sa madaling salita, yung kanilang paniniwala is not based on our official doctrine, but based sa kanilang sariling unawa. Kaya, hindi talaga napatunayan ni Archie Añeres ang kanyang paksa. Tuloy natin. So, next question. Okay, thank you, Pastor Añeres. My final question I would like to address to Reverend Father Darwin Gitgano. Father Darwin, kaniadto na ilad ko sa gitawag theological partiality. O tugod kay sirado ako muna-una, iatak na ko ang simbahang Katoliko tungod sa akong pagkabayas. Ako pangutan na mauni. Unsaon man nato paghandol ang mga Protestante nga dunay ingon niini nga mga preconceived idea. Unsa man ang atong himuon nga misyon para nila nga the more nga makasabot sila sa simbahang Katoliko, gawas niini atong gihimo nga dayugo sa pagtuo. Unsa pa man nga mga avenue nga ato sila makiter na in healthy way atong mapasabot kanila ang teaching na simbahan aron nga sila mo hilom diyan ang ilang mga bias kay mao kini akong pagbati kaniadto sa 15 ka tuig nga nailad ko sa theological partiality. Gawas ni ining dialogo sa pagtuo, market preaching, unsa man ang lain pang avenue
nga pwede natong ihatag nila nga healthy nga pamaagi, nga magkasabot sila, guided sa Holy Spirit, aron nga makuha ang biases o makuha ang gitawag preconceived idea nga giinjik ka namo sa Protestante. Matindi yung tanong ni Paula Lima, sumabog yung transformer eh. Aron nga makuha ang biases o aron nga makuha ang biases o aron nga makuha ang biases o Okay, so atin nang puntahan uli yung tanong ni Paula Lima kay Father Darwin. Ang kanyang tanong ay ganito: noong ako ay naloko ng tinatawag na theological partiality, sabi ni Paula Lima, at dahil sa sirado ang aking isip ay inatake niya ng husto, ako na lang magnanarita, inatake niya ng husto ang Iglesia Katolika dahil sa kanyang pagiging bias. Ang tanong ni Paula Lima ay ganito: paano ba daw i-handle ng mga Katoliko ang Protestante na merong mga preconceived idea gaya ni Archianides? Ano ba ang mga misyon na pwede nating gawin para sa kanila? Na the more na maintindihan nila ang mga tunay na aral ng Iglesia Katolika. Maliban pa dito sa ginagawa na dialogo sa pagtuo, meron bang ibang paraan para maipangaral sa kanila ng healthy ang ating tunay na aral upang sila ay manahimik? Ito ang kanyang napagdaanan ni Paula Lima, dahil doon siya ay minsan sa kanyang buhay naging alipin ng mga tinatawag na theological partiality. So ang tanong niya ngayon, ano ang mga paraan na dapat gawin para maipa-share, maipahayag sa mga sulpot ang tunay na aral ng Katoliko upang sila ay huwag manatili sa mga chismis. Kasi based sa mga argumento ni Archianides, ang kanyang mga argument ay nakabatay lamang sa chismis. Salamat kay Brad Paul. Dito kay pangutanan Brad Paul, sa padyoy atong buhaton. Sa padyoy atong mga buhaton, dili lang kining dialogue sa pagtuo, sa pagpaminaw. Kagaya pagkatag angay buhaton. Kay honestly, naay usa ka ministro akong gikomedyahan, theologically convinced na siya sa simbahan. Pero financially dili. Kay kung balik ko sila, labi ng pastor ka, o niya, huwag kay na kay college nga na, financially, wag sila yung madawat. May naisulti na nako, dili tanan po. Gawas lang ni Pastor Archie, kaya nagtabon na siyang mata. Minsan pag nagtabon ka, magatungog yapong ka. Wala ngayon siya na ko nga, ako yun siya nga, Pastor, na ito'y plano, nga, theologically convinced naman ka sa simbahan. Kaya tinukod yun ni Kristo, kaya imong tinukod ng magtao. Kung ang tinukod ng tao, tinuod, para nino, sa mo ito tinukod ni Kristo. Di ba? Wala nga, ang mga elementary pastor nakasabot na, kung sa katinuod ang kamatuoran, theologically, di convinced na ka. Pero financially, di ka convinced. Wala ako sige kumidyahan lang. Ako sige nan nga, ako ni i-suggest sa mong mahal niyo bispo, pastor, nga i-subsidize mo. Wali mo dito sa parokya, i-subsidize mo. Di siya nga, induta anak pa diroy, kanus ang puna mahitabo. So doon na naipipila, kamastor dito tanan, na financial reason ang pagbabili nila sa tinuhuan na tinukod o tao. Okay, ito ang sagot ni Father Darwin, no? Meron siya mga kakilala na mga pastor na theologically convinced na pero financially hindi. So may mga pastor na hindi pa babalik sa simbahang Katoliko kasi alam nila na doon suportado sila, yung kanilang pamilya, yung meron silang bahay, meron silang allowance. Pero pag sila nagbalik ng Katoliko, wala, zero lahat. So may mga ganun na pastor. Kaya ang sabi ni Father Darwin, gawa ng paraan na bishop, no, na tulungan sila na makapangaral, suportahan pa rin allowance,
yung parang pastor pa rin sila na may allowance, ganon. Suportahan pa rin sila at payagan silang mangaral. At ang sagot naman ng bishop, okay, ay nag-response yung mga kailalan ni Father Darwin ng mga pastor na na-convince. Sabi nila, sige, Padre, kailan natin sisimulan? Ayun. So, yun po ang sagot ni Father Darwin. Tuloy natin. Daghan po takip. Wala naman kay membro. Naibot. Again, burn out sila. Sila, wala tayo chance. Tingkod ka. Ito, mga kami buto. Bless na po sa Happy sa subsidize. Subsidy. Hello, Tess. So, daghan po buhatunon yun kay ato murag tay kiti pagkabana sa ilaha mo nang ato jud nga dugangan pa ato pastoral nga charity labi na sa ato mga pinanggap nga igsoon dili lang sa binayuay katarungan kundi doon na po tayo pastoral charity para sa ilaha kay mao man ay iya man po to dili po tanan noon pero iya tong experience muna nga indot nga masuportaan na sila pinaagi ni anak kay luoy man sila iningon ko sila ko nga kanus ang na matuman ang imong suggestion ba din pero nagduda yung kabalhido na ba sila checkly convinced na sila financially dili na sila convinced nga muna sa ilo sila kabanaban mas maayo man din kay storyara niya jutay lang kining tuhan pa gayud niya na 10% ni Pastor Darwin, good lie, no? Yang katong mo hatag og 10%, naglawat mo! Pag-usinsyaho din ang mga tao ba? Common sense. Oh, common sense. Common sense. Okay. Salamat, Brad Paul. Yun po ang sagot ni Father D sa tanong ni Brad Paul. Doon lang pala, no? To make his message known.